Kung gusto mong yumaman, sa China ka kumapit. Malaki ang pwede mong perahin. Basta alam mo kung paano gamitin yun. Boss Parak is the owner of Raon Satondo and Parak Clothing. Most of his products are sourced from China, and he believes that the quality of Chinese products varies based on its source and prices. To finding top-notch suppliers for high-quality products. Totoo yun, yung mga malalaking brand. Apple, Nike, Adidas. Kahit yung mga luxury brands Marami dyan gawa na sa China. Napapanahon ngayon na gamitin natin yung access natin sa China dahil malapit lang ang Pilipinas sa China. Bakit natin binibili? Kasi dun sa brand. Nasa China, meron naman talagang magandang klase dyan. Depende lang sa budget. Itinutulak na namin sa inyo kung paano kayo pepera. Kumuha kayo ng produkto sa China. Hindi tayo magtuturo ng bagay hindi natin subukan. Correct. Paano tatangkilikin produkto mo? Una, pangalawa, pangatlo, pang-apat. Yan lang ang formula para yumaman. Ayan lang. Libo-libo ang yumayaman dahil sa China. Totoo, boss. Boy na patunay ako niyan sa negosyo na ginagawa namin ngayon sa Parak Clothing. Fabric niyan, galing ng China, sa Raon Satondo. Yung mga binibenta na appliances, may mga brand na binibenta si Raon Satondo na galing din ng China. At karamihan naman talaga ng lumalabas ngayon sa market is from China talaga. Like iPhone, Nike, Adidas. production China. O, totoo naman. Yung sapatos na binibili natin ng 7,500, wala pang 1,000 yung costing yan. Yes. Bakit natin binibili? Kasi dun sa brand. Nasa China, meron naman talagang magandang klase dyan. Depende lang sa budget. Karaniwan kasi pagkagawang China, sirain, pangit, kumbaga disposable. Yes. May mga ganun talaga. Depende sa budget mo. Let's say baso. Pag nakita mo sa Starbucks, ang benta nila, tumbler, kunyari mga 1, 2, 1, 3. Yan. Yung ganong klase ng quality na nakikita natin sa mga sikat na brand dito, kung titingnan mo, pag pinakosting mo sa China at makukuha mo yung MOQ, minimum order of quantity, times 500% to 600% yung presyo. Ganong kalaki ang tubo? Yes, kaya lang, sikat kasi yung brand. Okay lang yun kasi branding niya yan eh. Pero kung titingnan mo, yung quality nun, same lang ng costing. Let's say, kung 1 to ang bentahan yan, makuha mo ng 200, 300. Maganda ng klase na yan. Pero kung ang iba-budget mo dyan is 40 pesos, 50 pesos, wag ka mag-expect ng produkto na katulad ng quality ng mga kilalang brand. Kasi syempre, alam naman natin yan na pag sikat yung brand, malaki yung difference niyan sa presyo. Ngayon, kung gusto mo talaga ng magandang klase ng produkto na from China, dagdagan mo lang yung budget mo. Kahit anong hingi natin sa kanila sa supplier doon, meron sila lagi. Ang tatanungin na lang yan, anong quality ba gustong maabot? Magkano ba budget mo? Nang sinasabi mo sa akin, kung gusto mong yumaman, sa China ka kumapit. Marami, boss, kasi unang-una, sa kanila, mababa yung production cost. Manpower, mabilis. Let's say long sleeve, 5,000 pieces, kailangan mo dito. Sa China, kayang gawin ng 2 days, 3 days. 5,000 pieces. 5,000 pieces. Ngayon, dito, antay ka, 3 months. Depende pa. Pagka hindi ka pa malakas sa factory, baka umabot ka pang 1 year. Nang nangyayari tuloy, doon nagpapagawa yung mga malalaking supplier kasi yung exchange of goods mabilis. Baka sabihin kasi, boss, hindi mo tinatangkilikin yung support local tayo. Kung mayroong brand na nagbebenta rito ng t-shirt, supportahan natin. Kaya lang, ibang usapin naman kasi yung matataas yung production o matataas yung quantity. Yung 5 piso, 10 piso, matitipid ko pag doon ako nagpagawa. Tapos 500,000 pieces o 1 million pieces, magkano na yun? Laki. Malaki talaga. So kung gusto mong yumaman, sa China ka kumapit. Paano tatangkilikin produkto mo? Una, yung produktong gagawin mo is magiging solusyon sa problema ng iba. Pangalawa, competitive yung presyo. Pangatlo, maganda yung quality. Pang-apat, maganda yung marketing mo. Yan lang ang formula para yumaman. Sa akin, boss, ayan lang. Kasi ayun yung batayan ko eh. So walang dahilan para hindi yan kunin. Paano yung proseso ng nag-uumpisang negosyante na makakakuha siya ng produkto directly from China? Merong app na pwedeng gamitin, makakarekta ka doon. Anong app yan? Shopee, Lazada, Alibaba, Amazon, o AliExpress, marami yan eh. Siyempre, sa pagnenegosyo, ganoon talaga. Nandiyan na yung problema. Kung dati kumikita ka, ngayon hindi na. Kasi nakakarekta na kahit isang piraso kunin eh. So mamamatay ang negosyo mo kung hindi ka papasok sa laro ng pagninegosyo ngayon na kailangan nakakarekta ka na dun sa source. Yun naman talaga ang aim. Kung ano resources mo, gamitin mo. Ang importante, nakapagsimula ka. Pero sa process, unti-unti kasi, matutuntun at matutuntun mo yung source. Kung sino unang-unang makakarekta dun sa source, yun ang unang-unang papaldo. Kasi labanan yun eh. Sa Pilipinas, napakalaki ng price war. Parehas tayo ng produkto. Nagaganto ka. Paano kaya siya tatalunin? Magkano ang produkto niya? 900. Okay.
850 lang ako. Ay ngayon, parehas kayo mag-isip no, nag-850 ka, 800 siya. Nag-750 ka, nag-700 siya. Wala ka ng sapat na margin para kumuha ng influencer, endorser, gandahan mo yung after sales mo para mapasikat yung brand mo. Ang nangyari, race to bottom kayo. Pahabaan kayong PC. Ending nun, parehas kayo talo. Kaya natin na pag-uusapan ito, maraming mga tao ngayon ang galit na galit sila sa China. Dahil sa, yun, sa Pogo. Hindi kasi sila kumikita. Kaya sila galit, boss. Ang gawin natin, pagkakitaan natin yan, mga inchik na yan. Ito na yung problema. Dadramahan mo. Bakit ganito dapat ganyan? Hindi nga eh. Ngayon, ano pwede natin gawin ngayon? Na para kahit papano, kumita ako sa inyo, makapagbigay rin kayo ng value sa akin. Kasi kailangan mo, likutan mo yung isip mo. Hindi kasi boss pwede na pag pumasok tayo na ganito, magiging emosyon ka. Dapat gamitin natin yung mga Chinese. Marami akong mga kasama sa negosyo ng mga Chinese. Marami sa kanila naman talaga na maayos kausap. At win-win situation. Kumikita sila, kumikita ako. Yun na yung resources eh. Karamihan ngayon, China na yung produkto. Mahirap connecta doon, nakakausap ka, ibang lahi. Boss, kasi may nangyayari dyan na umorder ka, padala ka ng sample. Okay yung sample. Nung pinamas production mo na, nabayaran mo na, pagdating ng produkto, sablay, tapon lahat yan. So ngayon, sino habulin mo? Paano ka dun sa app o kung saan man? Layo nun. Bakit hindi ka maghanap na kaibigan mo na Chinese na may contact doon o may access doon at pag-usapan niyo paano kayo kikita parehas? Yun ang sistema. Yun. Umanap ka ng Chinese dito sa Pilipinas na nagpaparating ng mga produkto dito. Yes, para pag may problema yung produkto, kayo mag-usap. Ma-advise mo ba pag mag-uumpisa ako, total, nandito yung mga Chinese sa Divisoria, mag-Divisoria na lang muna sila. Divisoria ka. Ang importante, nakapagsimula ka. Tapos, habang nagsisimula ka, dyan na unti-unti, makikilala mo. Kunyari, kumuha ka ng suklay sa 168. Ngayon, lumalakas ka sa TikTok, sa Shopee, sa Facebook. Ngayon, sumisikat yung brand mo na nagbibenta ka ng suklay. Pag sumisikat ka na, yung mga mas magagandang supplier ang kukontak sa'yo ngayon. Unti-unti, aalukin ka. O boss, bago gusto mong supply yung supply namin. Ganto, ganyan. Ganto ko lang presyo. O, syempre, check mo. Since may experience ka na sa pagtingin ng magandang supply, po, mas maganda nga ito ah. Magkano to? Ganto presyo ko, mas mura. Sige, lipat ka ngayon ng supplier. Subok ka na naman hanggang sa unti-unti, makakarekta ka ngayon sa source. Yun yung sinasabi ko na malaki ang pwede mong perahin. Basta alam mo kung paano gamitin yung China. Kasi marami silang mga hesitation kung bakit hindi sila makapag-umpisa ng negosyo wherein readily available yung produkto. Ang dami. Ang katwiran nila, hindi kasi gawang China eh. Low quality, etc. Hindi totoo pala yun. Ibig sabihin, magdedepende sa budget. Yes. Kasi totoo yun, yung mga malalaking brand, Apple, Nike, Adidas. Kahit yung mga luxury brands Marami dyan gawa na sa China. Napapanahon ngayon na gamitin natin yung access natin sa China dahil malapit lang ang Pilipinas sa China. Basta ako, boss, naniniwala ako na kahit galing yan ng China, as long na maayos yung produkto na yan, maayos yung research development na ginawa dyan, magaling yung engineering, bla 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 niyan, kaya niyang gumawa ng maayos na produkto. Hindi ba dapat i-boycott natin yung mga Chinese product? Kasi, syempre, dapat i-priority natin yung mga negosyanteng Pilipino. Sa akin, boss, support local naman talaga. Kaya lang kasi ibang sitwasyon yung magiging consumer ako na bibili ako ng supportan local sa magninegosyo ko ng galing ng China kasi nga napakalaking factor nung cost. Halimbawa, dalawa tayo, boss, nagde-negosyo ka. Nagpapa-production ka, China. Same product tayo. Ako dito sa local. Tapos, ang laki ng diferensya ng presyo natin. Benta ko ng 250, benta mo ng 150. Pwede ko bang piliting kumbinsihin yung mga tao na, kaya to 250 kasi local. Hindi bibili niyan. Sige, sabihin natin may isa, dalawa. Pwede naman yan, may iilan ka. Ngayon, kung gusto talaga nila yung matigil, into talaga nila lahat. Tanggalin nila yung produkto ng galing ng China rito sa Pinas. Para yung mga local natin, makaporma, makalaban. Kasi in terms ng costing talaga, mahirapan. Ako sa 3 years na nagpaparating ako ng produkto, iba ang costing dito sa costing doon. So, yun yung masakit na katotohanan. Pagdating sa logistics, syempre, isi-ship pa yan from China, papunta rito. Pag landing dito, mas mura pa rin talaga. Kahit Mas may mura logistic talaga, cost. Mas mura. Kasi simple lang, boss eh. Bakit may magpapagawa doon kung hindi mas mura doon? At hindi kaya abutin yung quality. Kaya lang kasi, kung susuport ako sa local ng ganto karami, tapos hindi ko kaya ibenta, paano ko sa mga empleyado ko? Paano yung mga pamilya ko? Yung mga nakadepende sa akin? Diba? Case-to-case basis, boss. Pero kung gusto mo talagang lumaki, malaki matutulong ng mga produkto na galing doon. Pero ito, boss, ang isang interesado pa akong gustong malaman tungkol sa pagnenegosyo na produkto na galing China. Kasi kayo yung Raon sa Tondo, sikat na sikat ngayon. Boss. Lahat ng mga produkto ninyo, proud ka galing China yan. Hindi naman lahat, pero karamihan from China. At alam naman ng
consumer yun. Example, sa inyo bumili, ano ang garanti ako na yung tibing bibiling ko ay tatagal sa akin? Unang-una niyan, boss, bigay ka ng warranty. The more na mas mahaba yung warranty na mo na kayang mong ibigay, the more na mapaparamdam mo na tiwala ka sa produkto mo. Halimbawa, bumili ka sa akin ng TV o ng speaker. Pag hindi kita binigyan ng warranty dyan, ibig sabihin, wala akong tiwala sa produkto ko. Na delikado ka ngayon, na which is nangyayari, boss. Kasi i-ano ko lang, boss, i-share ko lang din, na marami kaming complaint na nakakarating yun sa Raon sa Tondo. Kasi maraming nagpapanggap na Raon sa Tondo. Marami ng peke. Maraming peke na sinasabi nila, sila yung Raon sa Tondo, pero hindi naman kami connected. Kumbaga, para makumbinsi nila yung tao na sa kanila bumili, ay, sa Raon sa Tondo kasi ganito. Ay, isa lang po kami niyan. Ganyan yung way nila para makumbinsi. Ang mahirap lang kasi, boss, pag nakaramdam sa kanila ng bad customer service, pangit na after sales, may concern sa ganito, wala na silang pake, ang putok sa Raon sa Tondo. Sasabihin, bumili ako ng ano sa inyo, sa branch nyo sa Pasay. Ganto, ganyan. May branch ba kayo sa Pasay? Wala, boss. Ayun nga, mahirap, boss. Wala kaming ano doon. Ano ang mga branches nyo? Ang Raon sa Tondo, boss, ay Raon sa Tondo, Raon sa Tondo Annex branch, magkalapit lang yan. Raon sa Tondo Cavite branch, sa Cavite, sa Gentry. Tapos yung pabukas natin na Raon sa Tondo Bulacan branch, sa San Jose del Monte. Wala nang iba. Isipin mo, boss, may na-encounter kami na dala-dala yung resibo, nagwawala. Napakapangit ng service niya, pinadeliver ko to, cash on delivery. Tapos ang nangyari, nung inanap namin yung resibo, wala kaming binibenta ganung TV. Tapos ang tinanong, saan nyo ito binili? Sa Pasay daw. Wala po kaming branch sa Pasay, sir. Ganun ba? Ganun yan. Kaya lang, doon ako na-alarma, boss. Yan daw Raon sa Tondo, nagbibigay din ng oportunidad sa mga gusto magnegosyo. Oo, boss, kasi sa ngayon, marami na tayong wholesaler. Retail kayo, then wholesale at the same time. Yes, boss. Kumbaga may mga kumukuha kasi rin sa atin na mga online seller. Nakikita nila kasi sa Raon sa Tondo na magandang produkto na pwedeng i-market. Bakit? May TV, may speaker, may rep, may aircon, may rice cooker. Kaya si Raon sa Tondo, boss, wala pang 1 year, mag-iisang taon pa lang, mag-aapat na branch. Magkano wholesale nyo sa TV? 24 inches example. Nasa 7K, 6.5. Smart Bluetooth na yan, boss. Hard panel na rin. Inano kasi namin, boss, yan si Boss Oyot, boss, yung partner ko dyan sa Raon sa Tondo. Pinagkasunduan talaga namin na, pre, itong Raon sa Tondo is para sa tao to. Hindi natin hanggang dito umabot ng napakalaking kikitain. Hindi. Di ba yung maliliit? Chinese mindset ba? Maliliit, madami. Okay na tayo doon. Plus, may iba naman tayong negosyo, pre. Ang maganda rito is yung feedback na nabibigay natin sa tao. Natutuwa sila. Maraming kumikita sa negosyo. Maraming kumikita. Maraming natutuwa. Pupunta sila ng mall. Yung 15,000 nila, dapat isang 45 inches lang. Ang mangyari, pag pumunta ng Raon sa Tondo, makakabili na ng 45 inches. May speaker na malaki, may rice cooker. Tapos pwede nilang inegosyo. Pwede pa nila ibenta, boss. Marami nang kumita dyan. Maraming yumaman na sa Raon sa Tondo? Hindi ko masabi na yumaman na kasi mag-iisang taon pa lang. Hindi naman natin alam kung magkano yung binibenta nila o magkano na kinikita. Pero isa lang sure ko, marami nang kumita sa Raon sa Tondo. Ang ginawa ninyo, yung mga Raon sa Tondo outlet ninyo, ginawa ninyong retail and wholesale hub. Yes, boss. Dati, bumibili ng sound system lahat ng tao sa Raon dahil doon mura. Tapos ibebenta nila. Ngayon, nilapit nyo sa mga tao. Sa tao. Kasi si Raon, boss, nandun lang siya, hindi siya gumagalaw eh. Gusto kong mag-wholesale halimbawa, hindi lang ng TV. Ano pang mga appliances ang pwede nyo i-offer? Marami, boss. TV, speaker, rice cooker, ventilador, foam, unan, washing machine, kettle. Lahat to galing China. Karamihan, boss. Para makuha natin yung competitive price. Itinuturo na namin sa inyo at itinutulak na namin sa inyo kung saan at kung paano kayo pepera. Kumuha kayo ng produkto sa China. Tayo, boss, syempre, hindi tayo magtuturo ng bagay na hindi natin subok. Correct. Ngayon ko nare-realize, instead na tumutok ang mga tao sa napakaraming issue tungkol dyan sa China na yan, tungkol sa mga Chinese. Alam mo, dami kasi nilang issue. Pogo, West Philippine Sea, etc. Pakinabangan nyo yung mga Chinese. Oo, ganun lang. Kasi yung alon, yung current malakas na. Pag kinontra mo yan, mahirapan ka lang. Pasuong na nga eh. Sundan mo na lang yung alon. Paano mo matuturn yung disadvantage sa advantage? Kasi yan naman talaga yung negosyante. Paano mo ito-twist yan? Paano mo Correct. ito-flip? Na itong pagkakataon na to na dehado ako, ano gagawin ko para maging yamado sa pagkakataon na to? Napakaraming pinayaman ng mga Chinese. Marami, boss. Isa kami nila Bosoyot na nakaranas din naman yun. Kumbaga na isa sa magpapatunay, buhay na patunay. Magbubukas ka pa ba ng Raon sa Tondo? Oh, boss, dito ngayon. Bali, ayun, sa lahat ng mga nakakapanood, September 15, 2024, grand opening natin sa Bulacan branch sa San Jose del Monte sa tabi ng SM Hypermarket. September 15, opening tayo doon. Maraming pupunta dyan ng mga influencers, mga tropa natin. At abangan nila yung ginawa ni Boss Oyot na nagpa-viral na unang-unang gumawa sa Pilipinas. Ano yun? Peso sale. Piso. Piso lang. May 45 inches na TV ka na. Nasa
100 to 150 items. Piso lang ibabayad mo. Meron kang TV, meron kang speaker, meron kang rice cooker. Yan yung ano naman, boss, pagpapasalamat ni Raon sa Tondo. Grabe sa mga yan. Abangan nyo yan, mga boss, ha? Alright, so, boss, your time to plug your business. Unang-una, nagpapasalamat ako kay Boss RDR sa nasa taas, sa nagbibigay sa atin ng wisdom. Gusto ko rin pala magpasalamat, boss, sa lahat ng sumusuporta sa Para Clothing. Yan, sa long sleeve riding jersey natin, Para Clothing, Raon sa Tondo, Dream Bike PH, K3 Rock Philippines, yung TRC na motorcycle accessories. Sa lahat ng mga gusto magbenta ng Para Clothing, mag-PM lang kayo sa Para Clothing main page. May mag-a-assist sa inyo na gusto nyo magbenta ng mga parak. Kasi unang-una, araw-araw parak, may pera sa parak. Sa lahat ng gusto naman magbenta ng mga appliances o gustong sumubok, mag-PM lang kayo sa Raon sa Tondo. Ano cellphone number? Sa Para Clothing, ito yung cellphone number. Sa Raon sa Tondo naman, mag-PM lang kayo sa Raon sa Tondo, tapos nandito yung cellphone number. Alright, Boss Parak, maraming salamat. At ako, iniimbitahan ko kayo sa opening ng Bulacan branch dahil nandyan din po ako. At kasama nyo ako, magbubukas, magre-ribbon cutting tayo. At syempre, sa lahat ng interesadong magbukas ng Raon sa Tondo sa inyong mga lugar, kontakin nyo po sila dahil ito po ang isa sa pinakalihitimong negosyong po pwede kong mai-offer din sa inyo. Personally, kaibigan ko po ito si Boss Parak. Proven and tested ang negosyo. Ako talaga pinag-pray ko, good health lang. Dahil pag tumagal ang buhay mo, marami pa tayong perang gagawin. Muli, maraming salamat and God bless sa inyo lahat.